Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Mula kay Justin Lester Fernandez. Pag hindi daw siya ma-shoutout sa next video, mag-cry na lang daw siya. Wag naman. Good afternoon po mga ka-PNT. At sayo din po Sir Dave. Kape po habang nakikinig. Uy, salamat po. Pa-shoutout na rin po kung maisisingit. Mula naman yan kay Madam Renalyn Daklitan. New subscriber here. Pa-shoutout po. Thank you. Galing naman yan kay Tejones Aira. Yun lang naman. Simulan na natin. Hello po Sir Dave. Ako nga pala si Hazel. Sales lady ako noon sa isang malaking grocery store sa Quezon City. Halos 2 taon na akong nagtatrabaho doon. Kaya kabisado ko na ang bawat sulok, bawat freezer, at pati na ang stockroom sa likod kung saan nakatago ang mga paninda. Pero may isang bagay na matagal ko nang napapansin. Ang stockroom na yun, may kakaibang pakiramdam lalo na kapag gabi. Maraming empleyado ang nagsasabing may kumakalabog daw doon minsan kahit wala namang tao. Pero dahil busy kami palagi, madalas binabaliwala na lang namin. Hanggang sa dumating ang gabing ako mismo ang nakaranas. Bandang 9:50 ng gabi noon. Malapit na kami magsara, kaya nagsisimula na kaming maglinis at mag-ayos ng mga paninda sa shelf. Pagod na ako dahil halos buong araw ako nakatayo sa cashier area. Mauna na ako sa pag-out. Sabi ko sa supervisor ko. Okay, basta iwan mo lang ID mo sa guard. Sabi niya. Kinuha ko ang bag ko sa locker area sa likod ng grocery. Ang locker room kasi namin ay katabi lang ng stock room. Tahimik na ang paligid. Karamihan sa mga kasamahan ko nasa harapan ng store, nagbibilang ng benta at nag-aayos ng counter. Habang naglalakad ako papunta sa locker ko, napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto ng stock room. Normal lang naman yun dahil may mga stockman na madalas pabalik-balik doon. Pero may napansin akong kakaiba. Madilim ang loob, walang ilaw. Ibig sabihin, walang tao sa loob. Habang naglalagay ako ng gamit sa bag ko, bigla kong narinig ang isang malakas na tunog mula sa stockroom. Parang may nahulog na kahon. Napalingon ako agad sa pinto. Hello? Tawag ko. Akala ko, may stockman pa sa loob na hindi ko napansin, pero walang sumagot. Lumapit ako ng kaunti sa pinto at sumilip. Halos wala akong makita dahil madilim ang loob. Pero alam kong puno yun ng mga karton ng paninda, mga bigas, dilata at soft drinks. May tao ba dyan? Tanong ko ulit. Walang sumagot. Akala ko tapos na. Tapos bigla may kumalabog ulit. Mas malakas. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Naramdaman kong biglang nanlamig ang katawan ko. Sigurado akong walang tao doon dahil ako na ang huling galing sa likod kanina. Napaatras ako ng isang hakbang. Habang nakatitig ako sa madilim na stockroom, may napansin akong kakaiba. Ang isang stock ng kahon sa loob ay parang bahagyang gumalaw. Parang may sumagi o tumulak mula sa likod. Hindi na ako sumilip ulit. Mabilis kong isinara ang locker ko at naglakad papunta sa exit kung saan nakapwesto ang security guard. Medyo kinakabahan pa ako habang naglalakad. Pagdating ko sa guard station, inabot ko ang ID ko. Kuya, may tao po ba sa stockroom? Tanong ko. Napatingin sa akin ang guard. Bakit? Tanong niya. May narinig kasi akong kalabog sa loob. Ilang segundo siyang tumahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng stockroom. Tapos dahan-dahan siya nagsalita. Baka siya na naman yun. Kinabahan ako. Sino po? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Yung dating stockman dito. Yung namatay sa stockroom.
Doon ako lalong kinilabutan. Pagkatapos sabihin ng guard na may dating stockman na namatay sa stockroom, hindi ko na napigilang magtanong. Ano pong nangyari sa kanya? May 2 taon na ang nakalipas. Nag-aayos siya ng mga malalaking kahon sa loob ng stockroom. Biglang bumigay ang isang mataas na stock ng karton. Natabunan siya ng mga mabibigat na kahon. Hindi agad napansin ng mga kasama niya hanggang sa marinig na lang nila ang malakas na kalabog mula sa loob ng stockroom. Pagpasok nila, doon na nila nakita na nadagaanan na siya. Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi na ako nakapagsalita. Pag uwi ko ng gabing yun, pilit kong kinalimutan ang narinig ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang ang mga kalabog. Pero makalipas ang ilang araw, ako naman ang naka-experience. Mag-aalas 10 na ng gabi. Malapit na kami magsara. Habang nag-aayos ako ng paninda sa aisle, may narinig akong pamilyar na tunog mula sa likod. Kalabog. Napalingon ako agad. Ang direksyon, stockroom. Nagkatinginan kaming dalawa ng isa kong kasamang sales lady. May stockman ba doon? Tanong niya. Umiling ako. Wala. Umuwi na sila kanina. Hindi pa kami nakaka-recover sa kaba nang biglang parang may itinutulak na mabigat na kahon sa sahig. Nagkatinginan ulit kami. Check natin, sabi niya. Ayoko sana, pero dahil 2 naman kami, dahan-dahan kami naglakad papunta sa likod. Pagdating namin sa pinto ng stockroom, nakabukas na naman ito ng bahagya. Madilim ang loob, tahimik, pero habang nakatayo kami sa harap ng pinto, may narinig kaming parang paggalaw ng mga karton. Parang may nag-aayos ng mga kahon sa loob. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Sumilip kami sa loob. Walang tao. Pero sa gitna ng stockroom, may isang malaking kahon na dahan-dahang gumagalaw sa sahig. Walang humihila, walang nagtutulak, pero gumagalaw ito papunta sa amin. Napasigaw ang kasama ko. Umalis na tayo. Sabay kaming tumakbo palabas ng stockroom. Halos lahat ng empleyado sa harap ng grocery napatingin sa amin. Kwento agad namin ang nangyari. Doon na rin sinabi ng guard na hindi lang kami ang nakaranas noon. May mga empleyado na rin dati na nakarinig ng kalabog at gumagalaw na mga kahon sa stockroom tuwing gabi. Hindi nagtagal, umabot na sa may-ari ng grocery store ang mga nangyari. Noong una, ayaw niya pa raw paniwalaan. Pero nang pati ang mga delivery boy at ibang guard ay nagsimulang makaranas ng parehong bagay, pinaklens niya ang buong stockroom. Isang umaga bago magbukas ang store, may dumating na pare at albularyo para basbasan ang lugar. Nagdasal sila sa loob ng stockroom at binasbasan ang bawat sulok. Sinabuyan ng holy water ang mga pader at sahig kung saan nangyari ang aksidente noon. Pagkatapos ng cleansing, ay napansin kaming kakaiba. Wala nang kahong gumagalaw mag-isa. Wala nang kakaibang tunog tuwing gabi. At mula noon, wala nang empleyado ang nakaranas ng pagpaparamdam sa stockroom. Pero kahit tahimik na ang lugar ngayon, tuwing napapadaan ako roon, kinikilabutan pa rin ako. Ang pangalan ko ay Rico. At ito ang isa sa mga pinakang nakakatakot na naranasan ko noong bagong trabaho pa lang ako bilang security guard. Kakapasok ko lang noon sa isang malaking grocery store na nasa gilid ng highway. Night shift agad ang binigay sa akin dahil kulang sila doon. Ang duty ko, 10 PM hanggang 6 AM, bantay ng buong store kapag sarado na. Noong una, akala ko madali lang ang trabaho. Pagkatapos magsara ng grocery bandang 10 PM, umuuwi na ang lahat ng empleyado. Ang matitira na lang sa loob ay ako at minsan isang stockman na nag-aayos ng paninda sa warehouse sa likod. Pero kadalasan, mag-isa lang talaga ako sa loob ng grocery. Malaki ang store, mahabang aisle, maraming freezer at malawak na storage room sa likod. Kapag patay na ang ibang ilaw,
Ang naiiwan lang ay yung dim light sa kisame para may konting liwanag sa loob. Noong unang gabi ko, normal lang naman ang lahat. Nag-iikot ako sa bawat oras. Tinitignan ko ang mga pintuan, ang warehouse, at ang CCTV monitor sa maliit na guard station malapit sa entrance. Bandang 12:30 ng madaling araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Habang nakaupo ako sa guard chair at nanonood ng CCTV, ay narinig akong tunog ng metal na gumugulong sa loob ng grocery. Parang gulong ng shopping cart. Nagtaka ako. Baka may pusa, sabi ko. Normal lang kasi minsan na may makakapasok na pusa sa likod ng store. Pero makalipas ang ilang segundo, mas malinaw na. Parang may nagtutulak ng cart sa loob. Napatingin agad ako sa CCTV monitor. May 6 na kamera na nakatutok sa iba't ibang parte ng grocery. Dahan-dahan kong sinilip ang bawat screen. Wala akong nakitang tao. Pero sa camera kung nasan yung mga delata, may napansin akong kakaiba. May isang shopping cart na nakatayo sa gitna ng aisle. Sigurado akong wala yun kanina. Napakamot ako sa ulo. Iniwan siguro ng stockman. Bulong ko. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Ang cart, unti-unting gumagalaw. Dahan-dahan itong gumugulong sa kamera. Walang tao sa paligid. Naramdaman kong biglang tumayo ang balahibo ko sa braso. Inisip ko na baka hindi pantay ang sahig doon o may hangin. Pero habang tinitignan ko ang monitor, tumigil ang cart. Pagkatapos, lumiko ito papasok sa ibang aisle. Hindi basta gumulong, lumiko talaga. Para bang may invisible na nagtutulak. Napaupo ako ng tuwid sa upuan ko. Hindi maaari. Bulong ko. Tinignan ko ulit ang ibang kamera. Wala pa rin ako nakikitang tao sa buong grocery. Pero ang mas lalo nagpakaba sa akin ay nang biglang may marinig ulit akong tunog mula sa loob ng store. Ngayon, mas malapit na. Hindi na sa CCTV lang. Sa loob mismo ng grocery. At ang mas nakakatakot, parang papunta sa guard station kung saan ako nakaupo. Napatingin ako sa madilim na parte sa harap ko. Tahimik, walang tao. Pero naririnig ko pa rin ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng cart. At unti-unti, lumalakas ang tunog. Parang may papalapit. Nakatitig lang ako sa madilim na parte sa harap ng guard station. Patuloy ang tunog ng gulong. Mas malapit. Mas ramdam ko ang malamig na pawis sa likod ko kahit naka-aircon ng buong grocery. Dahan-dahan akong tumayo at hinawakan ng flashlight na nakasabit sa belt ko. Baka pusa lang o daga. Baka pusa lang o daga. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi normal ang naririnig ko. Sumilip ako sa gilid ng guard station. Tahimik, madilim. Pero malinaw kong narinig ang huling ikot ng gulong ng cart. Tapos tumigil. Parang may huminto, mga ilang metro lang mula sa akin. Napalunok ako. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng guard station at tinapat ang flashlight sa aisle. Ang unang tumama sa ilaw, isang shopping cart. Nakatayo ito sa gitna ng daan. Walang tao, walang pusa, walang kahit ano. Nalamig yung batok ko. Sigurado akong walang cart doon kanina dahil kita ko yun mula sa guard station. Habang nakatutok ang ilaw ko sa cart, napansin kong may laman ito. Isang pack ng instant noodles, isang lata ng sardinas, at isang bote ng toyo. Parang may namimili. May pumasok kaya? Tanong ko sa sarili ko. Pero sarado na ang lahat ng pintuan. Ako mismo ang naglock kanina. Habang iniisip ko yon, may mahina akong narinig sa likod ng grocery. Kalansing, parang may nahulog na lata. Napalingon ako agad sa direksyon ng tunog. At habang nakatingin ako doon, may isa pang lata na dahan-dahang nahuhulog mula sa shelf. Parang may kumuha. Napatigil ako sa kinatatayuan ko.
Pagbalik ng tingin ko sa cart sa harap ko, halos tumalon ang puso ko sa takot. Mas dumami na ang laman nito. May 3 lata na ngayon sa loob. Sigurado akong isa lang yun kanina. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong umatras papunta sa guard station habang nakatutok pa rin ang flashlight ko sa cart. Biglang gumalaw ulit ang cart. Pero ngayon, papunta na sa akin. Dahan-dahan itong gumugulong sa sahig. Diretsong papalapit sa guard station. Parang may invisible na nagtutulak. Naramdaman kong nanghina ang tuhod ko. Ano yan? Bigla ko naalala ang CCTV. Tumakbo ko pabalik sa monitor. Pagtingin ko sa screen ng camera, walang cart, walang gumagalaw, walang kahit ano. Pero mula sa likod ko, mas malapit na. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang shopping cart ay nakatigil sa mismong harap ng guard station. Halos 1 metro na lang ang layo sa akin. Nakatayo ito doon, parang may hinihintay. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng grocery kahit sarado ang lahat ng pinto. Kasabay nun, may mahina akong narinig na bulong. Hindi ko maintindihan ng salita, pero malinaw na may nagsasalita. Doon na ako tuluyang natakot. Hindi ko na sinubukang alamin kung ano yun. Kinuha ko ang susi ng main door. Binuksan ko ang pinto ng grocery at lumabas muna ako sa labas ng building. Doon na lang ako naghintay hanggang mag 4 AM na may dumating na delivery truck. Pagdating ng umaga at dumating na ang manager, sinabi ko agad ang nangyari. Nakinig siya sa akin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ka pala sinabihan ng dating guard? Bakit po? Tanong ko. Tumingin siya sa loob ng grocery. Dati kasi may matandang babae na madalas mamili dito gabi-gabi. Isang araw, inabutan siya ng atake sa puso sa loob ng store habang nagtutulak ng cart. Doon daw bumagsak sa aisle ng mga delata at bago pa dumating ang ambulansya, namatay na siya. Simula noon, may mga guard na nagsasabi na tuwing madaling araw, may shopping cart daw na gumagalaw mag-isa sa loob ng grocery. Hindi na ako nagsalita kasi hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Mga bandang 11:40 na ng gabi nun. Mahina ang biyahe at kakaunti lang ang tao sa kalsada. Taxi driver ako sa Maynila at bala ko na sanang umuwi pagkatapos ng 1 o 2 pasada. Tawagin nyo na lang akong Boyet. Habang dumadaan ako sa isang 24 hours grocery store, may napansin akong babae na nakatayo sa gilid ng parking lot. May hawak siyang 2 paper bag ng pinamili at parang naghihintay ng masasakyan. Bigla siyang kumaway. Huminto ako. Tinignan ko ang oras sa dashboard. Halos mag-aalas 12 na. Saan po? Binanggit niya ang isang lumang subdivision. Mga 10 minuto ang layo. Medyo tahimik na lugar yun sa gabi. Last trip ko na po to. Please kuya, wala na kasi akong masakyan. Sagot niya habang hawak pa rin ang 2 bag ng grocery. Naawa ako sa kanya, kaya sabi ko sige. Pagpasok niya, naramdaman ko agad na parang lumamig ang loob ng taxi. Hindi ko alam kung dahil sa aircon o kung sa ano. Inilagay niya ang mga bag niya sa tabi. Habang bumabiyahe kami, tahimik lang siya. Paminsan-minsan, sumisilip ako sa rearview mirror. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Parang may iniisip. Sinubukan kong magtanong. Late na po kayo namili ah. Hindi ko kasi agad napansin ang oras. Pagkatapos nun, wala na ulit siyang sinabi. Pagdating namin sa subdivision, mas lalo pang naging tahimik ang paligid. Halos wala ng ilaw sa mga bahay at kakaunti ang street light. Kuya, doon na lang po tayo sa tabi ng bahay na yon, sabi niya bigla. Tinuro niya ang isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Napansin ko agad na nakapatay ang lahat ng ilaw. Madilim ang bakuran
at parang matagal nang hindi nalilinis. Huminto ako sa tapat ng gate. "Dito na po?" tanong ko. "Opo, dito na lang," sagot niya naman. Pinatay ko ang metro. "Kuya, pwede po bang tulungan niyo kung ibaba ang mga pinamili ko?" "Sandali lang po." Lumabas ako ng taxi at umikot papunta sa likod para buksan ang pinto. Habang naglalakad ako papunta ron, napansin kong sobrang tahimik ng lugar. Kahit aso o kuliglig, wala akong marinig. Binuksan ko ang pinto ng taxi, pero pagtingin ko sa loob, wala nang tao. Napakunot ang noo ko. "Ma'am?" Tawag ko. Sinilip ko ang kabilang side ng upuan. Wala rin. Bigla akong kinabahan. Tinignan ko ang upuan kung saan niya nilagay ang mga grocery bag. Wala na rin. Parang walang sumakay sa taxi ko. Kinilabutan na ako. Nilibot ko ang paligid. Baka bumaba lang siya agad nang hindi ko napansin. "Ma'am?" Tawag ko ulit. Pero walang sumasagot. Habang nakatayo ako sa harap ng bahay, may lalaking residente na naglalakad sa kabilang kalsada ang napansin ako. Lumapit siya. "Kuya, anong ginagawa mo dyan?" tanong niya. "May binaba akong babae. Dito raw siya nakatira." Tinignan niya ang bahay sa likod ko. Tapos napakunot ang noo niya. "John?" "Opo, may dala pa siyang pinamili galing grocery." "Kuya, sigurado ka bang may binaba kang tao?" Kinabahan ako lalo. "Opo, kabababa ko lang sa taxi ko para tulungan siya." Napailing siya. Matagal nang abandonado ang bahay na yan. Wala nang nakatira dyan. Mahigit 5 taon na. Napalingon ako sa madilim na bahay. Yung gate kalawangin na. Ang mga bintana may makapal na alikabok. At ang bakuran, puro tuyong dahon. Walang kahit anong senyales na may nakatira. Naramdaman kong nanginginig na ang kamay ko. Mabilis akong bumalik sa taxi ko. Habang paalis ako, napatingin ako sa rearview mirror. At doon ko halos mabitawan ng manibela. Sa likod ng upuan, parang may bahagyang hulma ng taong nakaupo. Pero wala namang tao. Mula noon, tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, hindi na ako tumitigil doon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig at sa narrator ng PNT Stories. Ako nga pala si Christy at gusto ko ikwento ang naranasan ko sa isang grocery store. Hindi ko alam kung matatakot kayo, pero para sa akin, nakakatakot na yon. Mga bandang 9:30 ng gabi nang dumaan ako sa isang maliit na grocery store malapit sa inuupahan kong apartment. Galing ako sa trabaho noon at balak ko lang sana bumili ng instant noodles at kape bago umuwi. Tahimik na ang paligid dahil halos magsasara na rin ang store. Pagpasok ko, napansin ko agad na kaunti na lang ang tao. May isang cashier sa counter at isang lalaking nag-aayos ng mga paninda sa dulo ng aisle. Malamig ang aircon at medyo mahina ang ilaw, kaya may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Kumuha ako ng shopping cart at nagsimulang maglibot. Habang naglalakad ako sa aisle ng mga delata, bigla kong napansin ang isang cart sa kabilang aisle. Wala namang tao ron, nakahinto lang ito sa gitna. Hindi ko na masyadong pinansin, baka iniwan lang ng ibang customer. Pero habang kumukuha ako ng sardinas, may narinig akong marahang tunog ng gulong ng cart. Napalingon ako. Unti-unting umaandar ang cart, pero walang tao. Dahan-dahan itong gumugulong palabas ng aisle, parang may tumutulak na hindi ko nakikita. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Pinagmasdan ko kung may hangin o slope ba sa sahig. Pero diretso ang sahig. At ang mas nakakatakot, lumiko ang cart. Hindi lang basta gumulong, para itong
Nagmamaniobra. Eksaktong pumasok sa lugar kung saan ako nakatayo. Bigla akong nanglamig sa takot. Tumigil ang cart mga 3 metro sa harap ko. Tahimik ang buong grocery store. Wala akong marinig kundi ang mahinang ugong ng freezer. Tinignan ko ang cart at doon ko napansin may isang kahon ng gatas sa loob nito na biglang gumalaw ng bahagya. Parang may naglagay lang. Hindi ko na kinaya. Binitawan ko ang hawak kong mga dilata at agad akong lumabas. Halos tumakbo ko papunta sa pinto. Habang naglalakad ako palabas, napansin ng cashier na wala akong binili. "Ma'am, hindi na po kayo mamimili?" Tanong niya. Hindi na ako sumagot. Lumabas na lang ako ng grocery. Paglabas ko, saka lang ako nakahinga ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ko. Paglingon ko sa loob ng store mula sa salamin ng pinto, doon ko nakita. Ang cart na nakita kong gumagalaw mag-isa ay nakatigil na sa tapat mismo ng entrance at nakaharap ito sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa grocery para itanong kung may problema ba sa sahig o sa mga cart nila. Tahimik lang ang cashier na nakausap ko. Pagkatapos, ang sabi niya, "Ma'am, hindi po kayo ang unang nagsabi niyan. May mga customer na rin po dati na nagsabi na may cart daw na gumagalaw mag-isa sa gabi. Pero kapag chinecheck namin sa CCTV, wala naman pong cart na gumagalaw." Simula noon, hindi na ako bumalik sa grocery na yon. Pero hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng shopping cart, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Taga Batangas ako. Pero yung pamilya ng pinsan ko, lumipat sa isang baryo sa Laguna. Piyesta raw nila, kaya inaya niya akong dumayo. Sabi ko, minsan lang naman, tsaka matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Ako nga pala si Romy. Pagdating ko pa lang sa bahay nila, ramdam na agad yung saya. Maingay, maraming tao, may video okay sa kabila, may nag-iihaw sa labas. Yung tipong buong barangay, bukas ang pinto. Sabi ng pinsan ko, hanggang madaling araw daw ang inuman. Masaya nung hapon. Kainan, kwentuhan, tapos may nagtatawanan pa. Wala namang kakaiba. Pero napansin ko lang, yung likod ng bahay nila, medyo madilim kahit may ilaw sa bakuran. May malaking puno doon. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yon. Basta makapal yung dahon. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang inuman. Tabi-tabi kami sa mesa sa labas. Lumalakas yung tugtog. Dumadami yung tao. Umiinit yung alak. Ilang oras na kaming umiinom nang maramdaman kong naiihi na ako. Ayoko naman sa harap ng maraming tao kaya tinanong ko kung saan yung CR. Sabi ng pinsan ko, barado daw yung nasa loob. Sa likod na lang daw ako umihi, doon sa may puno. Tumayo ako, medyo hilo pero kaya pa. Habang naglalakad ako papunta sa likod, unti-unting humihina yung ingay ng piyesta. Parang nalalayo. Ang naririnig ko na lang, yung kuliglig, tapos hangin na dumadaan sa dahon. Pagdating ko malapit sa puno, may naamoy akong kakaiba. Amoy sunog na kahoy. Tumingin ako sa taas. May manipis na usok na umiikot sa mga sanga. Hindi makapal, parang singaw lang na gumagapang pataas. Napakunot na uwa ko. Wala namang apoy, walang ilaw pero malinaw na may usok. Napaisip ako, lasing na ba ako? Kumurap ako ng ilang beses. Kinusot ko mata ko, huminga ng malalim. Pagtingala ko ulit, may dalawang mapupulang tuldok sa taas ng puno. Nakatitig pababa. Doon ako tuluyang natauhan. Hindi yun ilaw, hindi refleksyon, mata yun at gumagalaw. Dahan-dahan, parang may bigat ang ulo na umiikot para
tumingin diretso sa akin. Ramdam ko yung lamig sa batok ko. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa paa ko. Tapos, nagsalita. Isang boses na sobrang lalim. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit ka nandito? Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi ko na tinapos marinig. Umalis ako sa kinatatayuan ko at bumalik dun sa pinsan ko. Hingal na ako nang nakarating sa upuan. Nanginginig kamay ko, basa ng pawis likod ko kahit malamig ang hangin. Napatingin sa akin yung pinsan ko. Uy, ano nangyari sa'yo? Hindi agad ako nakasagot. Tumingin muna ako sa likod ng bahay. Kita ko yung puno mula sa kinauupuan namin. Parang normal na puno lang. Wala na akong makitang usok. Wala rin yung mata. Doon ako nagsalita. May tao sa taas ng puno nyo. Natahimik yung pinsan ko ng ilang segundo. Tapos nagtawanan sila. Akala ko biro lang. Pero yung pinsan ko, hindi siya yung tawang nagugulat. Yung tawang parang sanay na. Nakita mo na pala. Bigla ko nainis. Ano? Nakita ko na pala? May tao dun? Umiling siya. Uminom muna ng tagay bago sumagot. Hindi tao yun. Yung ibang kainuman namin, tumahimik. Yung isa umiwas ng tingin sa likod ng bahay. Doon ako kinabahan. Sabi ng pinsan ko, matagal na raw may nakatira sa punong yun. Kahit nung bata pa siya, nandun na raw. Bantay raw ng lupa. Hindi raw nananakit. Basta wag lang guguluhin. Kinausap ako. Sabi ko. Huminto siya sa pag-inom. Tumingin siya diretso sa akin. Anong sabi? Hindi ko agad masabi. Parang ayokong ulitin. Pero nasabi ko pa rin. Ang sabi niya nun, bakit daw ako nandito? Tahimik ulit. Yung hangin parang biglang lumamig. Kahit maingay pa rin yung piyesta sa paligid. Pakiramdam ko, walang gustong magsalita. Mahina lang sumagot yung pinsan ko. Hindi ka niya kilala. Dayo ka kasi. Gusto kong tumawa. Sabihing niloloko lang nila ako. Pero yung mga mukha nila, seryoso. Walang bahid ng biro. Biglang may lumakas na kaluskos sa likod ng bahay. Sabay-sabay kaming napalingon. Yung mga dahon ng puno, gumalaw kahit walang hangin. Malakas. Parang may mabigat na bagay na dumaan mula sa mga sanga. Tapos naamoy ko ulit. Yung amoy sunog na kahoy. Naramdaman ko yung parehong lamig sa batok ko kanina. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo mula sa itaas. Unti-unting humina yung video okay. Hindi dahil pinatay, kundi dahil isa-isa nang napapansin ng mga tao yung likod ng bahay. Tumayo yung pinsan ko. Hindi siya tumingin sa taas. Yumuko lang siya ng bahagya. Parang may nire-respeto. Pasensya na. May bisita lang. Sabi niya. Tumigil ang kaluskos. Nawala rin yung amoy. Bumalik yung ingay ng piyesta. Parang wala nangyari. Yung iba, nagpatuloy sa inuman na parang normal lang lahat. Ako lang yung nakatulala. Hindi makapaniwala sa nakita at narinig ko. Hindi na ako lumapit sa likod ng bahay buong gabi. Hindi na rin ako uminom. Kinabukasan, maaga akong umalis. Bago ako sumakay ng bus, niyaya akong mag-almusal ng pinsan ko sa labas. Tinanong ko siya kung seryoso ba talaga yung sinasabi niya kagabi. Hindi lahat ng nakatira sa lugar tao. Yung iba, nauna pa sa atin. Sabi niya. Pag alis ko, hindi ko maiwasang lingunin yung bahay nila. Kita ko yung puno mula sa kalsada. Pero habang nakatingin ako, may manipis na usok na umakyat mula sa mga dahon.
pero hindi ko na pinansin.